mga bus operator. Pero kailangang balansehin nito sa kakayanan ng mga commuter. That's one of their commitments, ma'am, na as long as matugunan yung fair adjustment nila and reasonable naman. Tsaka yung isa sa mga hiningi nila kanina, yung mabalik yung mga dati nalang ruta para mas maging viable ang pagpapasada nila. 35 na mga lumang ruta ng mga bus ang bubuksan daw ng LTFRB, kabilang ang University Belt. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Close sa magkakahiwalay na operasyon sa lalawigan ng Bulacan at lalawigan ng Pampanga. Ang 4 na suspect sa illegal na bentahan ng mga tinatawag na endangered na mga hayop. Yung bang mga hayop na malapit ng maubos, yan ang tinutukan ni Emil Sumangil. Eksklusibo. Naisara ng PNP Maritime Group ang transaksyon. Pero pagdating sa meet-up point sa San Fernando, Pampanga, hindi lumutang ang suspect. Ilang piraso to? Ha? Ilang piraso yan? 5, sir. Oh. Tawagan ko, sir, no? Huwag na, ginan mo na yung cellphone mo. Nag-book pala ang suspect ng rider at pinadeliver ang mga Burmese Python na binili sa kanya ng undercover police officer. Pero wala pa rin siyang kawala sa follow-up operation ng pulisya. Nadakip ang suspect na hindi muna namin kikilalanin sa hiling na rin ng pulisya. Sunod na na-bypass ng nagtitinda naman ng mga ibon. Kuya, PNP Maritime kami, ha? PNP Maritime kami, no? Ha? Alam niyo ba na may na pinagbabawal ng patos yan? Ha? Gaya ng mga agil at iba pang endangered species umano, 2 ang arestado. Pinakahuling kasabat ng PNP Maritime Group ang delivery ng mga giant pagong na ito sa Pulilan, Bulacan. Arestado ang driver ng van na maghahatid daw sana ng kontrabando sa Maynila. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, dahil sa social media at online payment, lalong lumalakas ang bentahan ng endangered species. Gaya na lamang daw ng mga giant pagong na in demand ngayon. Pinupoach yung ating mga pagong, no, sa Pilipinas because of various uses, no, food, medicine, of course yung iba breeding, and of course selling. Panawagan ng grupo. Huwag na po tayong gumamit ng wild animals being pets, no? Kasi po para sa amin, wild animals belongs to the wild. They don't belong to our homes. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Kahit ipinasara muna ang mga